Paano yan, Martin Romualdez? Binanggit kanina ni Vince Dizon, no, na may nakaabang ng kaso itong si Martin Romualdez. Kakasuhan na raw itong si Martin Romualdez bago magpasko. Heto po, delikado na itong mga ICC judges kasi anytime pwede na silang hulihin nitong mga taga-Russia na mga authorities. Talagang mabubuwag na itong ICC. At tuluyan ng makalaya itong si former President Duterte. Ayan, palakpakan! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga, no? Paano yan, Martin Romualdez? Binanggit kanina ni Vince Dizon, no, na may nakaabang ng kaso itong si Martin Romualdez. Kakasuhan na raw itong si Martin Romualdez bago magpasko. The script is not scripting. Tama ba yung English ko? The script is not scripting. Paano yan? Martin Romualdez, kakasuhan ka raw ha, sabi ni Vince Dizon before Christmas. Mamaya, pag-usapan natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan, heto po, delikado na itong mga ICC judges kasi anytime pwede na silang hulihin nitong mga taga-Russia na mga authorities. At kapag mahuli itong mga itong mga judges ng ICC, talagang mabubuwag na itong ICC. At tuluyan ng makalaya itong si former President Duterte. Ayan, palakpakan! Yan ang ating pag-uusapan ngayong ngayong umaga na ito. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. Pero guys, heto po, bago ang lahat. Bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, punta tayo sa next. Eto, yung idol ninyong si Martin Romualdez. Idol, oh. Buayang-buaya, oh. Ang sabi ni Vince Dizon, yung isa ring idol ninyo, kayo na, kung maniniwala kayo kay Vince Dizon ha, na si Martin Romualdez raw ay kakasuhan na before Christmas. Wow! Tingnan lang natin kung totoo ito ha. Babantayan natin itong mga sinasabi nila. Ito yung buong balita. Pakinggan ninyo. May dagdag pang makakasuhan bago magpasko, ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa gitna niyan, inilahad din... May dagdag raw makakasuhan. Bakit hindi nyo na sinama si Liza? Bakit hindi nyo na sinama si Sandro? Di ba? Kasi, sinabi lahat yan ni Zaldico para ma-booking na natin lahat kung totoo ba o hindi. Di ba? Kung sino ang nagsisinungaling, si Zaldico ba o si itong mga buhaya na ito? Ni Dizon, nakabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong. Bago matapos ang taong ito, 1 o 2 kaso pa ang isasampa ng Ombudsman sa korte kaugnay ng flood control project scandal. Ayon yun kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ipa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. Sa gitna Sino yan? Sino yan? Okay, yan ang tanong. Hey. ng panawagang may mapanagot na malalaking isda, sinabi ni Dizon na 20... Malaking isda raw. Sana tuna yan. Ano ba yung mga malalaking isda? Sana bangos yan. Ay, nako. Sa tingin ko yung isda na yan, kamukha ng buhaya eh. 3 individual ang kinasuhan na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa Ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko. Hindi naman malaking isda si Sara Diskaya eh. Si Zaldico, kinasuhan nyo kasi bumaliktad. Bakit hindi nyo kasuhan rin si si Sandro at si Liza? We're talking about here of big fish. Sa bagay, si Liza, hindi naman yun big fish eh. Ano yun eh? Ano ba si Liza? Big spider. Tama ba? Di ba?
Tama? Tapos mga regional director. Kabilang naman sa inirekomendang makasuhan ayon sa listang inilabas ni Dizon si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama ka na Martin Romualdez. Anong masasabi niyo dito, Martin Romualdez? Ito. Pwedeng totoo talaga ito, no? Na kakasuhan. Ito, another analysis ko na ito. Theory ko lang, another theory. Pwedeng, nag-script na naman sila. Sabi, kakasuhan ka namin, Martin Romualdez, ha? Para manahimik na ang taong bayan. Sige, kakasuhan ka namin. Pero huwag kang mag-alala. Mananalo ka sa kaso. Ay! Di ba? Kasi, ang purpose nila ngayon, na sa 2028, hindi sila masisira para sasabihin ng taong bayan, seryoso talaga si BBM, itong administrasyong BBM, seryoso talaga. Kasi, pati yung pinsan niya, kakasuhan na nila, di ba? Seryoso sila. Pero, hindi pa natin alam ang behind the camera, kung ano yung script nila. Sasabihin nila ngayon, mainit kasi yung taong bayan ngayon sa'yo, Martin Romualdez. Kakasuhan ka namin, ha, para masatisfy yung tao. Pero huwag kang mag-alala. Hindi tayo magpatalo rito. Mananalo ka sa kaso. Ganyan ba? Pwedeng ganon. So, ingat-ingat pa rin tayong taong bayan. Kasi huwag tayong magpabudol sa mga script ng ganito ng Marcos administration. Kasi magaling itong mga director nila. Wag kayong magpabudol. Wag magpabudol. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun. 87. Including former Speaker Martin Romualdez, Diba? senators, Wow, palakpakan kasi kasama na si Martin Romualdez. Palakpakan. Sige, clap, clap, clap. Woo! Woo! Pero Vince Dizon, ito yung masasabi ko sa'yo. Pikat. Pikat. Pikat sa'yo. Hindi kami mauuto dyan sa mga gimmick ninyo. Nakakasuhan na ninyo si Martin. Hindi kami magpabudol dyan. Secretary. Yes, kakasuhan nyo yan. Pero safe pa rin si Buwaya dyan. Hindi. Bunuan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Tiwalang-tiwala kami. Bendalo. Convince the public, convince the Filipino people na maniniwala sila kay Ombudsman Rimulya. Dapat ba naming paniwalaan yan? Na ibibending the law? Ayoko na sa earth. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionableng flood control project. Sa isa namang pahayag ngayon, ipinunto ng kanyang abogado na hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Attorney, ang tanong ko sa iyo. Yan ang ikinaldraka mo, di ba? Na ang ICI. Ang tanong ko sa iyo, attorney, simple lang. Sino ang bumuo ng ICI? Yan ang tanong ko. Sino ang bumuo ng ICI? Hindi si Insan. Si Pinsan BBM. Ay, para naman tayong pinanganak kahapon. Huwag na tayong maglukuhan, attorney. Nagsumite naman ng Commission on Audit o COA sa ICI ng 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawa Builders. Pag-aaralan na yan ng ICI para sa posibleng mga reklamo o referral sa Ombudsman. Si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan na sinamahan umunong ang tanong, nasaan na si Bunuan? Fly sa America. Wala na si Bunuan sa Pilipinas. Doon ka na. Pumunta ka na doon. Huwag ka nang bumalik dito sa Pilipinas. Kami nang bahala rito. Matanda ka na. Ay, naku. The script is not scripting. sawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre, hindi pa nagbabalik bansa base sa record ng Bureau of Immigration kahit December 17 ang sinabing petsa niya ng pagbabalik. Para sa GMA Integrated News. So kayo nang humusga, mga Pilipino. Dapat bang papaniwalaan itong script nila? At alam ko, no? Totoo yan. Makakasuhan yan si Martin Romualdez before Christmas. Pero ang tanong, kung makukulong ba si Martin Romualdez? Mananalo ba si Martin Romualdez o matatalo? Sa tingin ko, mananalo yan. Maabsuelto yan. I mean, mananalo sa kaso at hindi yan makukulong. Yan ang aking pananaw, Opinion ko yan. Kayong mga taong bayan, sa tingin ninyo, is it part of the script na kakasuhan si Martin Romualdez tapos at the end of the day, mananalo rin sa kaso tapos hindi na makukulong? Ganun ba? Naniniwala ba kayo na ganyan? Ilatag nyo ang inyong comment,
Importante na marinig natin ang opinion ninyo, okay? Sa comment section. Ngayon, dito naman tayo sa usaping ICC. Bakit delikado ang mga judges ng ICC? Yan ang tanong ni Roque. Ang tatanong natin na si Roque ang mag-elaborate dito ngayon sa kanyang explanation. Anytime, pwedeng hulihin itong mga ICC judges. At kung mangyari yan, nahuhulihin itong mga ICC judges ng Russian government, heto na ang panahon na mabubuwag na itong ICC. At kung mabubuwag ang ICC, mapawalang bisa na po itong kaso ni FPRRD nang sa ganun, tuluyan nang makalaya itong si Tatay Digong. Eto, panoorin natin ang buong istorya nito. Attorney Roque pasok. Kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime, pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong, baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Okay. Kasama na natin mga kapartner si Attorney Harry Roque, international law expert, dating tagapagsalita ng Duterte administration. Attorney, magandang gabi dito sa Pilipinas. Admar Villando kasama si MJ Mondihar sa SMNI. Puso na ba yan? Hello, Admar at MJ, miss ko na kayo, miss ko ng Pilipinas. It's so good to be back home sa SMNI at mabuti na lang nakahanap tayo ng oras na tugma sa oras ko at sa oras ninyo. Opo, maraming salamat. Attorney, ilang degrees ba dyan? Gano'n ba kalamig Lamig, ngayon dyan? Kasi Nakastar. balot na balot ka. Zero. It's zero right now. Opo. Dito tayo, yung ICC judge, attorney, meron na pong mga, ano pong nakikita nyo po dito sa ganito pong trend, attorney? Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman maikakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang mayroong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ICC, linabag mismo yung basihan kung baso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan hindi naman sila hinusgahan, no, yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman, no, dahilan para kahit kailan, pwede. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga hindi nila na kinalimutan nila, no, na ang basihan talaga ng jurisdiksyon ng hukuman ay nagpipilitan ngayon dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiksyon ng mga bansa. Ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o buting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Attorney? Well, nung minsan ako yung nag-vlog, no? At sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime, pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong, baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, yun ang pinakauna. Di ba? Alam ng ICC na mali talaga yung ginawa ng gobyernong Pilipinas sa pag-surrender ni Tatay Digong papunta dyan sa ICC. Pero tinotolerate nila kasi nakaka-benefit sa kanila na meron silang kaso.
Di ba? Tapos, pinopolitika pa. May kinakampihan pa itong ICC. I believe so, ha? That's my theory. That's my own opinion. Oh, may kinakampihan sila dito sa Pilipinas na mga kalaban ng mga Duterte. Naniniwala tayo dyan. So, wala na silang pakialam kung legal o illegal ang pagdukot nila kay Duterte na hinatid doon dyan sa ICC. Di ba? Ang kakapal rin ng mga mukha ng mga taga-ICC, no? Kung gaano rin kakapal ang administrasyong Marcos, ganun rin sila. Ay, nako. Wala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule. Kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry no na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila, no? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga Netherlands, no? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. At kaya nga ako, sinasabi ko bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still kumikita pa rin sila for now, Attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na silang lilitising kaso. So, nagreklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami lang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-absulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso Sa madaling salita, useless na ang ICC. ni Tatay Digong, sa mulat mula, sinabi ko, walang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman